Hi everyone, how are you today? I'm Agent Lenny, the owner of Wonderfly Travel Agency, and we are expert also in ticket problem. So ito guys, since sabi ko nga na expert po kami sa ticket problem, I know marami pong kumuha ng super pass na hindi naman po alam kung paano talaga siya gamitin at hindi po nila masyado naiintindihan. Kasi may marami akong sinenda ng mga client ko din about super pass at mostly yung mga question nila paano siya gamitin, hindi po namin siya naiintindihan, ganon. So, ngayon, i-explain ko po sa inyo ang super pass para next time, pag lumabas po ito, o di ba hindi na kayo magtatanong sa iba, so ang gagawin nyo na lang is mag-avail na lang kayo. Anyways, meron akong separate video naman paano naman siya gamitin yung super pass. Pero as of now, i-explain ko sa inyo ang mga rules and kung ano ba ibig sabihin nito. So, yung super pass po, once a year lang talaga yun siya lumalabas or minsan, siguro nung unang labas niyan guys, naka-twice po siya. Parang March and then October. Pero ngayon, one day na lang siya, diba? November 28 or kahapon yun siya. Kasi 29 ko sinutong video to. So ngayon, kailangan bago kayo kumuha ng SEB Super Pass, magkakaroon po kayo ng account dun sa Cebu Pacific. So kung wala kayong account, hindi po kayo makakakuha ng SEB Super Pass. So kailangan mo na mag-login po kayo dun sa account. And then, pag mag-avail na po kayo nun or gagamitin nyo na yung super pass nyo na yun, kailangan mag-login kayo ulit dun sa email na ginamit nyo. Kasi hindi nyo siya makikita pag hindi po kayo mag-login, guys. So, ang paggamit naman nito, for example, ngayon is 29, kailangan magbilang ka ng 30 days, yun lang yung makikita mong travel date or travel time na pwede mong i-avail. At hindi lahat ng date is merong SEB Super Pass. Depende po yun guys. SEB Super Pass is parang code yan siya. So, nabibili yun siya ng nasa 500 plus sa system po ng Cebu Pacific. So, sorry po sa manok. So, nabibili siya ng per way is 500 plus. Pero, voucher lang yun siya or promo code. Hindi po yun siya yung price ng ticket. Pero usually, pag meron kayong Super Pass, ang price na lang ng ticket na makukuha nyo ay nasa minsan wala pa 1,000 or minsan 1,000 plus. Depende po yun sa destination. Per way po yun siya. So, kung ang balak nyo pong puntahan is round trip, so kailangan dalawa po yung makuha nyong super pass para discounted po kayo. Bakit po siya mahalaga at pinag-aagawan? Kasi pag rush booking, dun po siya nakaka-benefit. Pero kung ang travel date nyo is may na talaga guys na date na talaga na as in specific date, so I think super pass is not for you. Kasi minsan kung may date na talaga kayo, hindi po lalabas ang SEB Super Pass or hindi siya available, baka madismaya lang kayo. Like me before, akala ko okay siya sa lahat. Pero which is, sa mga peak season ng December, hindi siya nagagamit. Kasi, syempre malulugi nga naman ang airlines kung 1,000 plus lang yung pamasahe mo. Tapos peak season pa, diba? So, pinipili lang din ng airlines kung ano yung mga dates na lalagyan nila ng SEB Super Pass or kung saan lang na date magkakaroon ng discounted na ticket. So, yun nga sabi ko sa inyo, 29 ngayon. So, until usually December 28, makikita nyo na yung flight date na pwede nyo pong gamitan ng SEB Super Pass kung meron pong available. So, yun, kailangan nyo na siya maklaim. And then, 7 days before travel date, kailangan ma-book nyo na siya kasi kung hindi na po siya available yung date na yun. For example, 29 ngayon. So, magbilang kayo ng 7 days dapat, guys. 29, 30, ewan ko may 30, basta ganun. 30, tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ibig sabihin, ang start na may claim nyo siya is for December 6. So, kung balak nyo i-claim for na travel is December 1, wala na po yun siya. Ganun po yung explanation. Bali, hindi nyo ma-avail yung SEB Super Pass. So, dapat 7 days before the day na i-claim nyo siya. And then, ang makikita yung travel date is 30 days. Yun. Diyan lang kayo pwede mag-book sa mga dates na yan. Yun yung rules. And then, kung sino yung nakalagay sa ticket, yun lang din po yung pwede mag-book ng SEB Super Pass. Or I mean, yun lang yung pwedeng gumamit. Hindi siya transferable. Although, yung date is wala siyang travel date, pero non-transferable po yung ticket. And non-refundable if ever hindi nyo din po siya magamit. So, forfeited na siya pag hindi nyo siya may use within the validity date. Kasi diba, yung SEB Super Pass nyo ngayon na nakuha,
is ang validity hanggang 2025 ng December something, basta ganon. Pag hindi nyo po siya na-claim within that date, so wala na po talaga siya, forfeit na yun siya guys. Yun po ang ibig sabihin ng super pass. So, super benefit siya dun sa mga taong busy person or walang travel date pa or usually nagra-rush booking. Sample na lang, may namatayan, mga ganon. Tapos, kailangan niya lang pumunta sa libing next week. Yun, magagamit niyo yun siya guys, ng around 1,000 lang yung pamasahe niyo kahit malapit na yung flight niyo. Yun yung advantage ng Seb Super Pass. Pero, parang piece of fare na din yung price niya pag kayo po ay may date na talaga na malayo pa. For example, meron akong group travel. Yung travel date nila is for next year, May and June. So, hindi ko sure kung yung travel date nila is available yung Seb Super Pass. So, hindi ko po sila, talagang pinilit na kumuha ng Seb Super Pass. Kasi 50-50 yun guys. Pwede sa travel date nila, walang Seb Super Pass. Yun yung mahirap pag kayo ay may travel date na mismo. And kung tutuusin, kung i-plus nyo po guys di ba nasa 500 yung Seb Super Pass. Tapos, ang ticket na makukuha nyo is 1,000. So, per way yun So, umaabot pa rin siya ng 1,500. So, katumbas po siya ng piece of fare. Minsan, mas mababa pang piece of fare. So, kung may travel date po kayo na napili na, better to get na lang the piece of fare than the Seb Super Pass. So, ganun lang po yung explanation ng Seb Super Pass. So, kung kayo ay isang busy person na may hilig mag-rush travel, get Seb Super Pass next time or just message us in Wonderfly Travel Agency para po i-book po kayo. That's all. Thank you!